Hello, Hi, ako po si Jam, and I'm Mitch, and we're also known as Jamich. Jamich. So, ginawa po namin itong video na to para masagot po lahat ng issues and yung mga binabato po sa amin na masasakit na paratang. And sana sa mga haters, bago nyo dislike and mapakinggan nyo sana yung side namin. And open heart and mind. Yes. Saka gumawa kami ng notes para matakal namin lahat kasi medyo marami po yung gusto namin sabihin, baka makalimutan namin. And We just want to make sure na maklarify na sa atin lahat yung mga issue na na-bring up sa amin as Jamich. okay po. So, bago namin gawin to, nag-consult muna kami sa close friends and family members namin. And of course, pinaka nag-influence sa amin is si Pastor Chingitan. And kung ano yung tamang gawin. And thank you, Pastor, sa Thank you lahat so ng much, pinag-usapan natin kanina. Sobrang malaking blessing ka po sa amin. Maraming salamat. And bago po namin gawin to, pinagdasal po namin na sana magkaroon kami ng wisdom and malawak na pag-iisip at bukas na puso para sa ating yung mga nanonood po. And hindi po kami humingi ng simpatya o i-defend yung sarili namin. Gusto lang po namin masabi kung ano naman po yung side namin sa lahat po ng issue. So, first issue that we want to tackle is yung sa DLSUD. And si Jam na yung mag-explain ng mga deeper details nun. So, sa mga booking inquiries, nagbibigay muna kami ng contact person for that. Then, siya yung makikipag-usap sa mga gustong kumuha sa amin for events. Then, pag na-finalize na nila na gusto na talaga nila kaming makuha as their talent, dun pa lang kami nakikipag-contact sa kanila. So, ayun nga po. Sabi po nila sa personal assistant namin na sure na daw po sila. So, ako na po yung kumontak mismo dun sa kumukuha sa amin sa DLSUD. And ang sabi niya po siguro mga February 25, nakaka-text siya na sure na po daw sila. Sure na po sa talent fee, sure na po sa contract, kung kailan po kami magkikita, and magkikita raw po kami sa February 28. Meron naman pong kumontak sa akin na tiga SM Malls sa Marikina na gusto kami kuhain for March 2. Tinanggihan ko po siya kasi nga po naka-block na yung schedule para sa DLSUD. And magkikita nga daw po kami noong February 28. Tapos noong February 28 na po, tumawag po sa akin yun nasa DLSUD, and sabi na po sa akin na all of a sudden, cancel na kayo. Sabi ko, bakit po? Kasi hindi namin alam na yung TF nyo, hindi pa pala doon kasama yung transportation. Sabi ko, doon lang po ba? Sabi niya, opo, cancel na po namin yung Jamis sa show namin. Sabi ko, so medyo ako na-shock. Kasi nga po, parang ganun-ganun na lang, may tinanggihan po kaming show. Tapos kung paano niya po kami i-cancel, medyo rude po kasi yung pagkasasabi niya. So, para sa akin po, unprofessional po talaga yung ganun dating. And pagkatapos po nun, hindi ko po alam kung nagpasensya siya, hindi ko po alam kung nag-sorry siya, and tas bigla lang po, sige po, bye-bye, ganyan-ganyan. And after po nun, tinext po siya, sabi ko, medyo rude naman yung pagkasabi mo kasi tinanggihan nga namin show sa ganito, tapos pagdating, sabi niya, sure na, sana hindi niyo muna sabi, sure na, kasi may tinanggihan din po kami shows for you. Tapos sana, next time, wag na po mauulit, tinext po siya ng ganun. Tapos hindi po siya nag-reply. Dala po ng init ng ulo, syempre, alam niyo naman po sa, pag meron tayong Facebook and Twitter, napopost po natin to, and kung ano po yung emosyon natin, yun na po yung nasasabi natin, na hindi na po natin masyado naiisip. So, ito po yung na-post ko nun na status. Ngayon lang nangyari sa amin. Nag-cancel kami ng show sa March 2 for DLSUD. Tapos last minute, bigla naman sila nag-cancel. Huwag nyo sasabihin sure na kung hindi pa pala. We are talking business here. So, unprofessional Maris from DLSUD. Pinost ko po yan sa account ko and sa Jamich account. So, ang dami pong nag-react na yun nga, ang dami nagkagalit. And ang daming haters. Ang dami pong mga critics. And ang daming nagsabi na parang ang yabang, ganyan-ganyan. And yun lang po. Gusto ko lang po yun nga, mag-sorry na mali po ako doon, na i-post ko pa ako ano yung nararamdaman ko. Alam ko po na nakasakit po ako. Hindi ko po minimin na isama po yung buong DLSUD. Diyan po ako nag-aral dati. Hindi ko po
minimin talaga na masaktan po lahat. Hindi po yun yung intention ko. And kay Maris din po, nagsusorry po ako. Nagsorry na po ako sa kanya. Nag-text na po ako sa kanya ng mahaba. And nag-reply naman po siya ng apology accepted. And yun po. Gusto ko na po sana klaruhin na wala po akong intensyon na masaktan lahat ng mga followers namin sa Cavite. Hindi ko po intensyon na humiliate yung DLSUD. Wala po akong pangit na sinabi, I believe. And para sa akin po siguro dapat tinago ko na lang po sa sarili ko yun. Napag-usapan lang po namin. Unprofessional po ako doon. And gusto ko lang po sabihin kay Maris na ina-admire ko siya kasi hindi po siya nagsalita sa issue. Ang sabi niya lang po, nabasa ko lang sa status niya, let's drop the issue and move on. So yun lang. Doon po para sa akin, sobrang professional niya. So sana po yung mga nagagalit sa amin, pasensya na po, hindi ko po talaga intention or hindi ko po talaga minimin yung sinabi ko na nadawit ko pa yung pangalan. Ayun po. And as the other half of Jamich, masasabi ko na mali nga naman talaga na mag-name drop. Kasi, syempre, sa part naman nila, sa part ng tao, very, ang pangit, sa part ng tao, ang pangit nga naman mabasa yung ganong klaseng post, lalo na pag galing sa tao na dapat kukunin nila as talent. So, Jam accepted his mistake na and nagsusorry kami for that. Sana maintindihan yung lahat and sana na-clarify na lahat about the DLSUD issue. Doon po sa nasabi ko na wag nyo sabihin na sure na kung hindi pa pala kasi we are talking business here. Yun po kasi yung sinasabi sa amin ng mga tao na business naman pala yung relationship nyo, ganyan, mukha kayong pera, ganyan pala. Gusto ko lang pong klaruhin. Yung parents nyo po, kunyari nagtatrabaho sila, nagtatrabaho po sila sa isang office, yung kunyari, piloto or sa ship, ganyan. Yung pinagtatrabahoan po nila, business po yun. Yung mga school po na pinag-aaralan nyo, pinag-aaralan natin, business po yun. Kayo po, pag graduate kayo, pwede po kayong magtayo ng business nyo or pwede po kayong pumasok sa kumpanya. Business rin po yun. Yan, kung nasa com shop kayo ngayon, nanonood kayo, nasa computer shop po kayo, business po yan. And kung nasa bahay lang kayo, may mga DSL kayo, business po yan ng PLDT. Sana, wag nyo pong lagyan ng kulay kasi hindi po masamang salita yung negosyo and business. And pera and money, hindi po yan masamang bagay. Depende po yan yung way of thinking po natin mga tao. And yung point lang po namin dito is, yun nga po, nagtatrabaho po kami, hindi as couple. Pinaghihirapan po namin yun, pinagsisikapan po namin yun, pinagpapawisan po namin yun. Kung pupunta kayo ng mga show namin, kumakanta, sumasayaw, nakikipag-interact po kami, may meet and greet po kami, nagpe-perform po kami in 1.5 hour. Meron po kami mga backup dancers na binabayaran and meron po kami mga crew, meron po kami production team, meron po kami sa audio, meron po kami PA, and meron din po kami mga mga nirerentahan na transportation. Siyempre po, on our part, as performers po, gusto rin po namin parang win-win situation. Hindi naman po kami magpe-perform po sa charity para hindi po kami bayaran. So, tingin ko po lahat naman po kasi lahat ng nakikita nyo sa TV, lahat ng mga artist, lahat po naman kasi yun, may mga talent fee. So, sana po maintindihan nyo po yun. Huwag nyo pong bigyan ng kulay yun. Kasi ginagawa lang po namin yung trabaho namin. Hindi po trabaho as relationship, hindi po ganun eh. Nagtatrabaho po kami as performers po. Pag may mga mall shows po kami, free po yun. Hindi naman po kayo yung nagbabayad nun. Binabayaran po kami ng mall. So, huwag niyo po isipin sana kung magkano yung TF na binabayad sa amin or what. And kung may mga events kayo, yun, meron mga free events. Actually, free sa events. YouTube namin, you can watch our videos for free, diba?
Hindi naman binabayaran yung bawat pagnood natin sa YouTube. And tinatry po namin yung best namin. Sabihin nyo man trying hard, at least gusto po namin maging successful sa mga buhay namin. And at least we're trying hard, di ba? And about dun sa sinasabi nila na nagbebenta kami ng mga items, ganyan. Merchandise. Yan, ng mga merchandise, ng ballers, ng jackets, na pineperahan daw po namin yung fans namin, mga ganon, mga followers. Depende po yun kung paano po kayo mag-isip. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi naman po masamang magbenta. Siguro, and syempre, unang-una, hindi namin pinipilit yung mga followers namin bumili. So, it's their option to buy or not. Diba? to be practical, lahat naman po tayo, syempre, katulad po ng mga iba sa inyo, may binabayaran po tayong bills. Katulad po ako, tumutulong po ako sa bahay. Siya naman po, ang pagtulong niya kasi malaki po yung pamilya nila. Kumbaga, hindi na siya humingi sa parents niya po. Independent na po siya. Pagdating sa mga clothes, ganyan, hindi na po kami humingi ng pera, ganyan. Siyempre, let's be practical po. Lahat po tayo tatanda. Lahat po tayo kailangan mag-save ng money. Kailangan po natin yan in the future. May mga dreams po tayo na gusto nating makamit. Siyempre, gusto po natin magkaroon ng mga, kung ano po yung mga normal na ginagawa ng tao. Magkakapamilya po tayo in the future, magkakaroon po tayo ng savings, and tingin ko po, pagdating sa pera and negosyo, yun nga, wag niyo po nating, wag po natin bigyan ng ganun kahulugan, kasi depende po yan sa pananaw ng tao. Regarding naman sa age namin, sa Jamich, in the long run, nagkaroon kami ng parang handler, a person to guide us sa mga ginagawa namin. So, before kami mag-guest sa Gandang Gabi Vice, in-advise niya kami na magkaroon ng screen age. Kasi sa showbiz industry, may tinatawag dyan na screen name. Kung may screen name, meron din naman tinatawag na screen age. So, ika-clarify lang namin na I was born on March 17, 1991. So, ngayon po, 20 years old na ako. In this coming March 17, 2012, magiging 21 years old na ako. And ako naman po, pinanganak po ako noong March 20, 1986. So, 25 na po ako ngayon. Ngayon, March 20, magiging 26 na po ako. Yan po yung totoo. And that's the truth and nothing but the truth. Gusto lang po namin linawin na, nung una po kasi, hindi po ganun ka-big deal sa amin to eh. Ginawan po kami ng video na parang pinaratangan kami na ang dating, parang corruption yung dating, nagsisinungaling sa tao. Hindi po kasi ganun ka-big deal talaga para sa amin, yung screen age. Kasi nga po, marami din kaming kakilala sa showbiz na gumagamit ng screen age. So parang naisip namin, parang that's normal. Hindi, alam ko po na masama or yun nga sinungaling. Pagpasensyahan niyo po kami doon. We'd like to take full responsibility sa regarding nga sa age na yun, sa mga nagsasabi na we lied to you about our age. Gusto namin sorry talaga, mag-apologize for that sincerely. Yun nga, every time may nagtatanong sa amin about our age, sobrang nahihirapan talaga kami sumagot kasi, alam mo yun, labag sa loob namin na mag-lie nga sa simpleng bagay. Ganito lang po yun. Ever since nag-start po yung Jamich, lahat po totoo. Yung age lang po namin, yung hindi totoo. Yun po yung pinaka-mahirap sabihin. Pero kunyari po may mga eyeball kami. Pag tinatanong po kami, sinasabi po namin yung totoo. Pero sabihin po namin, ina-explain namin may screen age yun ha. Pero yung sabihin kasi sabi lang handler namin, ganyan-ganyan. Pero ngayon po, since na parang may gumagawa ng mga video na nananira na sobrang sinungaling yan sa me, sobrang kung age nga lang, ganyan-ganyan. Yun po. Gusto rin po namin ipaalam sa inyo na sa ginagaluhan po namin network, may nakakaalam po din nun, nasabi din po namin yun. Bago po kami mag-start sa mga guestings namin, meron po kami mga staffs na napagsabihan nun. So, yun aware po sila dun sa screen age na issue. Sana po wag po natin gawin na ang dating parang corruption sa gobyerno. Kasi, kumbaga parang
Parang let's take it na lang sa screen names. Bakit nagpapalit ng pangalan yung ibang artista? Tapos in the long run, nalalaman nyo din naman na hindi yun yung totoong pangalan nila. Parang ganun din, di ba? So, hindi siya ganun ka-big deal. So, let's not make an issue out of it na lang. Ang importante is, ngayon na nasabi na namin sa inyo yung totoo. We're free! Yes, and sobrang sarap sa pakiramdam na nakakahinga na kami ng maayos na masasabi na namin yung totoo. Kasi in the first place talaga, ayoko talagang against ako dun sa screen age na yun. Kasi alam ko, in the long run, mahihirapan ako magsagot sa mga tanong na kung anong age nyo, kung anong ganyan. Mas okay kasi diba na lahat, masasabi mo na tuloy-tuloy na yung mga ganun stuff. So, hope everything's clear na about sa age na yan. So again, I'm turning 21 this March 17, 2012. Ako po, magiging 26 na ako. 5 years po yung agwat namin. Yan po yung totoo. And sobrang ang sarap po ng pakiramdam. Masabi po yun. Kung ano man po yung dadalhin sa amin itong katotohanan na to. Bahala na po si Lord. Pinagdasal po namin to. At alam po namin tama to. And doon naman po sa issue na mura, na bastos kami, and ganon. Hindi po totoo yun. Ito po talaga, sasabihin po namin, hindi po totoo na nagmumura kami sa stage, minura namin mga followers, hindi po totoo yun. Promise po, I swear. Pag may nakita po kami video. We never curse or say bad things to anyone. Hindi po talaga totoo lalo yun. Na sa public. And yung Twitter po, yung Facebook na pinopost nila na, ay, alam mo, sobrang sikat kami, maingit kayo. Hindi po kami yun. Edited lang po yun. Hindi po talaga kami yun. Never kayo magre-rely sa mga picture, sa mga photo na gano'n, na may mga message siya ganito, may message siya ganyan. Kasi nowadays po, it's very easy to edit pictures. Kahit nga mukha, di ba? Kayang-kaya palitan. What more, yung mga words lang. Ang tanging binura lang namin sa official accounts namin, yun po yung yun nga yung nagkaroon ng DLSUD dahil sobrang daming away na. Tapos na-realize ko na mali ako, so binura ko. Tapos kumalat na sa picture. So, nagpasensya na po ako doon. Kung makikita nyo naman po, kahit tingnan nyo po yung Facebook ko, nandun po lahat ng explanation ko po. Yun po. Yun lang po yung binura namin. Wala nang iba. So, sana sa mga gumagawa ng story, sa mga nagke-create ng mga pictures, ng mga edited pictures, na binura na ganito, binastos namin si ganito, sinabi ni Papa Jack, ganyan-ganyan. Gusto lang din namin i-clear na wala pong Twitter and Facebook si Papa Jack. Sinasabi niya po yan. And 100% po yan. Dahil kilala po namin yung isang kasama niya sa DJ. And tinanong po namin yun. And nakikinig po kami kay Papa Jack at narinig po namin na wala talaga siyang Twitter and Facebook. And wag po natin masyadong palakihin na si Vice ganda, ganyan-ganyan. Hindi po totoo yun. As a matter of fact, nakatext po si Vice, pinayuhan niyo po kami about sa haters kasi po, sinabi po namin na Vice, medyo masakit po kasi yung ganito pala, medyo masakit, ganyan. Nagsisimula pa lang kami dito. So, naisip namin na ganun pala pag may haters, masakit talaga, tas lahat binabato sa'yo. Siyempre, naisip namin na paano pa kaya sila Vice ganda, yung mga malalaking stars. Siyempre, kami pa nga lang po nag-start pa lang tapos sobrang liit. Paano pa kaya yung sobrang laki? So, iisip namin na sila din yung haters. So, yung tinext ko si Vice, na sabi ko, hello Vice, wondering kung may haters din po kayo at paano nyo nakakaya. Ang hirap din po pala, no? Yan, good night, God bless. And, ito naman po yung reply niya sa akin. So, of course, I have haters, a lot in fact. But knowing that they are not enough to outnumber those who love and support me is a clear manifestation that I win the battle. So don't mind those losers, kiss them with a big smile. Yan. So, yun. Sabi namin kay Vice na tatandaan po namin yan. And kaya kitang-kita pala yung big smile sa positive kayo in and out. About naman dun sa mura issue, kasi before, nag-show na rin kami sa DLSUD. And nung time na yun, nag-show kami, may dalawa kaming host, normally, pag may events. Tapos nung time nga na nagkaroon kami ng event doon sa DLSUD, sinama nung dalawang host yung isa naming friend, so naging 3 na sila. Actually, first time ata yun mag-host ng friend natin na yun. So, hindi pa siya ganun kasanay sa crowd kung paano siya makikitungo.
medyo kasi loko-loko yung yung friend namin na yun. So, medyo liberated siya sa mga words na ginamit niya. Na carried away siya to the point na namumura niya na yung mga yung nakakapagsabi na siya ng mga expressions niya na bad words. Pero na syempre, hindi dapat natin i-accept yan kasi syempre, lalo na pag school yung pinag-i-event. Pero natanggap na naman po yun and pinagalitan namin siya sa backstage. Kaya natanggap na niya po yung mali niya and sorry din po sa mga yun nga na on behalf of our whole team, we'd like to apologize nga sa issue na yun. And mali talaga yun na dapat sana in the near future hindi na maulit talaga. And doon naman po sa nung bablock kami sa mga accounts namin sa Twitter, sa Facebook, sa YouTube. Ganito lang po yan eh. Kunyari po, may apartment tayo. Kasi nakikirenta lang po tayo sa Facebook. Kunyari, yan yung apartment. Facebook, Twitter, YouTube. All the social networking sites. So, nakikirenta lang po tayo dyan. Pero po sa atin po yan. May accounts po kami, may accounts po kayo. Yung accounts nyo po, hindi po namin pinapakialaman yan. Kung nasa account po kayo namin, masasaktan po kayo kapag minumura kayo, kapag ginihate kayo, and kapag pag may negative na comments or posts. Any negative po na talagang negative. Tumatanggap po kami ng critics, pero hindi po kami tumatanggap ng hate. Kasi pag nakakabasa po kami ng ganun, hindi na po namin nagagawa ng maayos yung ginagawa namin kasi nagkakaroon ng hindrance. Kaya binablock po namin yung mga tao na yun nga, kasi may death threats, to be honest, sobrang nakakasakit na rin yung mga sinasabi, and sinasabi nyo, guilty, hindi naman po yun sa pagiging guilty. Siyempre po, kung nasa apartment kayo, tapos may papasok na mumura-murahin kang tao, gusto mo ba yun sa loob ng bahay nyo? Siyempre, papalabasin nyo po yun, di ba? And, mumurahin ka, may death threats, tapos, kung ano sasabihin sa'yo masama, papakitaan ka ng leak ng kabastusan, tapos, babasusin yung pangalan mo. Siyempre, ayaw nyo po ng ganun sa bahay nyo. So, ibablock po talaga namin yun. And, kahit ano pong sabihin nyo, sana be polite and have manners na rin po. Kasi, sa ngayon po kasi, social networking, sobrang dami na po nagagawa eh. Hindi na po siya biro-biro. Lahat po na nabibitawan yung salita. And, yun nga po, responsible po kayo doon. So, yun nga sa nangyari sa aming incident na natuto na kami. Sana maging lesson sa atin lahat yun. Ayun. So, pag meron pong mga bastos ulit, mga bastos na nagmumura, na sobra ko makapanglait, talagang ibablock po talaga namin kayo paulit-ulit. Kahit gumawa po kayo ng account, ibablock po talaga namin kayo. Hindi kami tumatanggap ng hate. Okay lang po magsabi kayo ng critics. Pwede nyo po siyang i-construct sa magandang words. Pero wag po tayo maging bastos. Yun lang. Kasi may mga ayaw sa amin, yung mga haters. Okay lang po yun. Naintindihan po namin yun. Hindi yun inggit o selos. Talagang ayaw nyo lang. Nararanasan naman po natin siguro lahat ng tao na may ayaw tayo, diba? Pero ang sa amin lang po, wag lang sana magmura. Wag lang sana yung sobrang kumakapanglait. Tao po tayo, nasasaktan tayo. And ayaw nyo rin po kayong ginaganon. So sana, kung hindi nyo po gusto sa amin, edi kumbaga parang... Be quiet about it na lang. Kumbaga, share nyo na lang sa bahay nyo. Ganun. Or, saka, makakapagpabagat lang po yan sa loob nyo eh. Kasi, every time sinusubaybayan nyo kami, bawat kilos namin, mga mali namin, sinusubaybayan nyo, lahat po tayo nagkakamali. And subaybayan nyo kami araw-araw. Kunyari, ito suot ko, tapos bukas ito ulit suot ko. Hindi siya naliligo. Okay lang po yun, kasi buhay naman namin yun eh. Kumbaga parang, mind your own life na lang, di ba? Parang, hindi lang po namin makita yung bakit kailangan nyo talagang magalit kasi sobrang magalit. Magkakaroon lang po all of us have our own opinions naman and we respect them very well naman. Pero not to the point naman sana na nagkakasala na tayo sa mga opinions natin. Learn to know your limits din naman po kahit paano. Sa mga supporters po namin, sa mga followers na na-disappoint, hindi po namin intensyon yun. Nagkamali po kami. Huwag niyo pong
tutularan yun, lalo na sa mga bata. Mali po yun. Yung nagawa ko po na mag-post ako, na galit ako, hindi po ako nag-isip, mali po yun. As role models po, gusto namin magpasyensya na sana matuto tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Ayun nga. So, alam namin na mataas yung expectations niya sa amin and pasensya na po. Alam po namin na utang na loob namin kung nasaan kami ngayon, kung ano yung natatanggap namin blessings, lahat-lahat. Pero sana rin po, wag niyo naman po isumbat yun sa amin. Kasi masakit din naman po yun na, yun nga ako, kaya naman kayo nandito dahil sa amin. Sana wag na lang po ganun. Yun, sa mga followers na andyan talaga para sa amin, in good times and in bad times, and nakikipag-away pa sa mga haters, na-appreciate namin yun, kung paano nyo kami ipaglaban. Pero, please, sana po, kasi we're promoting spread the love. So, hindi po nakakaganda kung mag-aaway-aaway po tayo. Bigyan na lang po natin ng pagmamahal yung isa't isa. And wag na lang natin sana patulan. Kung meron man galit sa amin, hindi nyo na po na mag-please yun. Hindi nyo po mababago yun eh. Yun lang po. Sana continue na lang po kung ano yung mga ginagawa natin. And maging masaya na lang tayo kung natutuwa kayo sa mga videos na ginagawa namin. Ayun. And wag na lang natin patulan kasi magkakaroon na ng galit at puot yung puso natin. Ayan. Sobrang mahal po namin kayo. Maraming salamat po sa mga na sumusuporta. And yun nga, sobrang pasyensya na po talaga na disappoint namin kayo. And regarding naman po sa mga messages, sa mga comments na hindi namin nasasagot, hindi po namin intention na mas-snob kayo kasi as much as possible talaga, lagi namin ina-explain na kung pwede lang talaga doblehin yung sarili namin and yung isang sarili namin, iwanan namin sa tapat ng phone or computer para lang ma-replyan kayong lahat, gagawin namin talaga. Sana po maintindihan nyo na may ibang bagay rin po kaming ginagawa sa buhay namin. Hindi po kami palaging nakatapat lang sa mga accounts namin. Ayun, sana po maintindihan nyo yun. And syempre, hanggang sa kaya namin, tinatry naman namin kayong replyan, tinatry namin mag-keep in touch with you guys palagi, na nagbibigay kami ng updates na lang. And yun, sana clear na sa atin lahat ng mga points na bring up sa amin as Jamich. And as much as possible, let's try to think positive. No, not just only think positive, pero syempre, be positive na rin. I-apply natin sa sarili natin. And i-share din natin sa mga nasa paligid natin yung positivity na meron tayo. Kasi dalawa po yan eh. Kunyari, for example lang to, nag-post kami na kakain kami sa ganito. Tapos, pag negative po kayo, sabihin nyo, ay, yapang nyo naman, ba't yung pipopost yan? Kakain lang kayo, pinapost nyo pa. Pero kung positive po kayo, wow, sarap naman. So, sana maging positive na lang tayo sa lahat para maging masaya, diba? Wag po natin isipan ng kulay lahat kasi lalo lang pong gugulo eh. Kung ano po yung nandun, minsan yun lang po talaga yun eh. Wala po kami meaning sa mga sinasabi namin. And sana wag nyo lang lagyan ng masamang intention kasi alam po namin sa puso namin and alam po ni God na meron po kaming good intentions and gusto po namin bigay ng message na maganda. And sana po mabigyan niyo po kami ng chance ulit. Yun. Jamich 25. Jam. Si Mitch 20. Maka-Diyos sa mga posts namin. Gusto lang namin na masabi sa inyo na ganun kaming tao. That's how we live our lives. We love being grateful to the blessings that we're receiving from God. And I think na dapat lahat tayo maging grateful din sa mga bagay na binibigay niya. Hindi po yun, we're using God's name in vain. Hindi po ganun eh. Kasi as Christians, yun nga, gusto po namin isigaw talaga na grateful kami na sa mga blessings na binibigay ni Lord. Kumbaga, every day, every moment, every second na lahat na natatanggap namin blessings, pinapasalamatan po namin siya. And syempre, gusto rin namin yun makita ng tao. God gave us the greatest gift that anyone could ever receive. Yun yung buhay natin. We only have one life to live. So sana we live our lives to the fullest talaga.
matuto tayong tumawa, ngumiti, maging positibo sa lahat ng paraan. Ayun. So, Just maraming love, laugh. ayan, maraming salamat po, Pastor Chingitan. Lahat po ng napag-usapan natin nung nag-meeting tayo, sobrang makabuluhan po sa amin yun. Gusto lang namin sabihin sa inyo na sana lahat ng tao makausap kayo one by one. And para malaman nila na kung gaano kaganda ang buhay, kung ano ang tama, yun ang sundin. And marami po kasi sa atin talaga naliligaw. And sana talaga maging blessing din kami sa inyo. So, yun. And alam po namin, paglabas ng video na to, ang dami na naman sasabihin dito, ang dami na naman sasabihin sa ganyan. And sana sa lahat ng followers namin, kung talagang na-inspire namin kayo, huwag nyo na lang silang sagutin kasi wala din matutulong sa buhay natin yan eh. Nagkakaroon na tayo ng hate eh. Kasi once na nagkaroon tayo ng hate, dyan po tayo pinapasok ng evil eh. Nagkakaroon tayo ng masamang iniisip, gumaganti po tayo, nagkakasala tayo. Yung iba nagmumurahan, yung iba nagpipintasan. And sana wag na lang po ganun. Kung let's be real na lang po siguro and yun nga, spread the love. Stay positive. Give your best smile na lang to everyone. Yan. Makakahinga na po kami ng maluwag pagkatapos na ito at lahat to alam namin na tinetest lang kami ni God kung paano kami magre-respond. In the past few months po kasi puro magaganda po yung natatanggap namin. And siguro ito po yung sinasabi niya na tinetest niya kung hanggang saan yung faith namin. And yun nga, masaya po kami na nagawa namin to. And we wanna do it the right way, in God's way, hindi na po yung makamundong paraan. Sinabi po namin to, gusto po namin makalaya sa katotohanan. And yun nga, sana may matutunan kayo dito kahit paano maging inspirasyon sa inyo to. Kung saan man po kami dali ng katotohanan, tatanggapin po namin yun ng buong buo. Meron po time na sinabi ko kay Pao na, Pao, okay na ako sa mga issue, okay na ako. Pero ang sinabi po sa akin sa amin, ng pastor, na pag sinabi mong okay ka na, masyado na po kami naglilin sa sarili namin. Yun pala yung pinaka-weak na side namin. Pero pag hiningi mo yung si God, parang humingi ka ng tulong sa Kanya, yun po yung pinaka-strong. Yung sinasabi lang, when you are at your weakest, that is when you really are the strongest. Parang ganun. Ayun. So, hindi po kami nakadepende sa sarili namin kakayahan. Lahat po ito ay hiram lang namin kay God. Alam po namin sa ginawa namin to matutuwa siya. Wag nyo lang po sanang questionin yung faith and beliefs namin. Kasi may relationship po kami kay God and may relationship din po kayo. So, sana respeto na lang po. And after this, mag-move on na po kami sa mga pangyayari. And naging lesson po ito sa buhay namin. And kung meron man kaming natutunan, yun yung magpakumbaba at tanggapin yung mga mali namin. And yun nga, hindi porket masama yung loob namin, popost namin, kung ano yung iniisip namin, popost namin. Kailangan maging responsible, lalo na po na kahit paano, meron po kami mga followers na yun nga. So, sana maintindihan niyo po yun. Yan. Tutuloy pa rin po namin yung paggawa namin ng videos. Sana po matuwa po kayo doon. Sana po subaybayan niyo pa rin yun. We will continue to inspire people and we wanna glorify God sa lahat po ng decisions namin.